Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa loob ng malaking bahay na minsang puno ng halakhak at saya, ngayon ay katahimikan na lamang ang nananatili. Isang katahimikang mas masakit kaysa sigaw. Isang katahimikang tila libingan ng mga nakatagong katotohanan. At sa katahimikan na iyon, nakatayo si Vanessa. Pagod, sugatan, nanginginig ang mga kamay na pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti ay naglalagablab ang apoy, sapagkat alam niyang ang pagkamatay ni Luigi ay hindi aksidente. May pumatay sa katotohanan. At ang pinakamasakit, nananatiling bulag ang kanyang asawang si Marco sa tunay na mukha ni Angel. Habang mas pinipilit nilang itago ang katotohanan, lalo lamang gumuho ang pamilya. Sa isang madilim na silid, natuklasan ni Lorene ang pinakamalaking sikreto ni Vanessa. Ang kanyang kahinaan, kalituhan, pagbagsak. Lahat ay bahagi ng isang plano. Nabigla si Lorene at nagtanong, "Vanessa, hanggang saan ka handang pumunta?" Ngunit ang mga mata ni Vanessa ay walang pagsisisi. Tanging sakit at matagal nang nakabaong galit. Inamin niya kung bakit kailangan niyang bitagin ang lahat. Sapagkat kailangan niyang malaman kung sino ang tunay na salarin, kailangan niya ng hustisya. At higit sa lahat, kailangan niyang patunayan kay Marco na hindi siya baliw, na si Aniel ang tunay na lason. Ngunit paano mo ilalantad ang halimaw kung lahat ay naniniwalang siya ang biktima? Habang lumalalim ang gabi, lalo ring naging mapanganib si Angel. Sa harap ng pamilya siya ay banayad, maalaga. Ngunit sa likod ng saradong pinto, lumilitaw ang kanyang tunay na mukha. At pinakamadali niyang kontrolin si Mikay. Araw-araw niyang binubuhusan ng laso ng isip ng bata. "Ako ang nagmamalasakit sa'yo. Hindi ka ligtas kay Vanessa. Mas mabuti ka sa akin." Unti-unting nabasag ang diwa ni Mikay. Ngunit sa loob ng bata ay may kakaibang pakiramdam. Sa tuwing tinitingnan niya si Angel, may malamig na takot na kumakalat sa kanyang katawan. May mali, tila may tinatago ang kanyang tiyahin. At nang maalala ni Mikay ang huling salita ng kanyang ina, lalo siyang nalito. Sino ang dapat niyang pagkatiwalaan? Sapagkat kahit pamilya ay maaring magsinungaling. Ang pinakanakakatakot na sandali ay nang lumikha si Angel ng panibagong kwento. Isang gabi, nang mag-isa si Mikay, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Mahihinang katok, malalabong bulong, at isang pangalan ang lumutang sa hangin. Luigi. Namutla ang mukha ng bata. Nanginginig siyang umatras at napaiyak. Naniniwalang sinusubukan ni Luigi na magsalita, marahil upang ibunyag ang nakatagong katotohanan. Ngunit hindi alam ni Mikay na lahat ng iyon ay palabas lamang. Si Angel mismo ang lumikha ng eksena, isang planong sinadya upang takutin ang bata, upang lalo siyang umasa kay Angel. At nagtagumpay ito. Pagkatapos ng gabing yon, si Mikay ay humingi ng proteksyon kay Angel at lalo pang nawala ang pwesto ni Vanessa sa puso ng kanyang anak. Iyon ang pinakamalaking sakit ng isang ina. Ang makita ang ibang tao unti-unting inaagaw ang pagmamahal ng kanyang anak habang wala siyang magawa. Samantala, nanatiling bulag si Sylvia. Para sa kanya, si Angel ay mabuting kapatid, mapagmahal na tiyahin, babaeng laging handa para sa pamilya. Hindi niya nakita ang manipulasyon, hindi niya nakita ang puot sa mga mata ni Angel tuwing tinitingnan si Vanessa. At mas masahol, hindi niya naunawaan na sa pagtatanggol kay Angel, unti-unti niyang winawasak si Vanessa. Si Marco naman ay nilunod ang sarili sa alak. Gabi-gabi siyang umuuwi na basag. Hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ang asawang tila
nawawala sa katinoan, o ang kapatid na tila napakabait upang pagdudahan. At mula roon, nagsimulang gumuho ang lahat. Isang araw, tumawag ang pulisya. Pagdating niya sa istasyon, nakita niya si Vanessa. May benda sa noo, maputla, tahimik, walang emosyon. Ayon sa pulisya, sinaktan na naman ni Vanessa ang sarili. Ipinagbangga niya ang ulo sa dingding, para bang nawawala sa sariling isip. Halos gumuho si Marco sa narinig. Araw-araw pakiramdam niya, hindi na niya nakikilala ang babaeng minsan niyang pinakamamahal. Ngunit hindi niya alam na sa loob ni Vanessa ay may nakatagong plano. Isang planong mas mapanganib kaysa inaakala ng lahat. Sapagkat habang iniisip ng lahat na siya ay tuluyan ng bumabagsak, unti-unti siyang lumalapit sa pinakamadilim na sikreto ng pamilya. Maaari mong pagnilayan ang nakatagong plano ni Vanessa, ang manipulasyon ni Angel, ang pagkalugmok ni Marco, o ang pagkabulag ni Sylvia upang masdan kung paanong ang House of Silence ay unti-unting nagiging pugad ng pagtataksil. Sa House of Lies, ang sandaling sinabi ng doktor na kailangang dalhin si Vanessa sa mental hospital ay tila katapusan para sa lahat. Ngunit para kay Vanessa, iyon ang simula ng pinakadelikadong laban. Ang kanyang mahinang ngiti ay puno ng sakit. Ngunit sa ilalim nito ay matibay na paninindigan. Sa mata ng iba, siya ay talunan. Sa kanyang isip, siya ay mandirigma. Sapagkat sa lugar na inaakala ng lahat na kanyang wakas, sisimulan niya ang landas upang wasakin si Angel. Si Angel, ang babaeng kayang magsinungaling habang nakatingin ng diretso sa iyong mga mata. Sa malamig na hangin ng ospital, sa katahimikan ng mga pasilyo, habang tanging tunog ng makina at yapak ng mga nurse ang maririnig. Unti-unting binubuo ni Vanessa ang kanyang isip. Habang lahat ay nag-aakalang siya'y baliw, lihim siyang nag-iipon ng lakas. Nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan, paulit-ulit ang isang kaisipan sa kanyang loob. Kailangan kong ilantad ang katotohanan kahit masira ako. Habang lumalalim ang kanyang galit, lalo ring naging desperado si Angel na kontrolin ang pamilya, lalo na si Mikay. Sapagkat alam niya, kapag muling nagtiwala ang bata kay Vanessa, guguho ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Kaya't bawat salitang binibitawan ni Angel ay lason, mahina, tahimik, ngunit nakamamatay. Ako lang ang nandito para sa'yo. Sa bawat ulit, nagkukunwari siyang mapagmahal na tiyahin, ngunit sa kanyang mga mata ay nakatago ang lungkot na hindi natural, ang galit, at ang obsesyon. Hindi lamang pamilya ang nais niya, kundi ang buong buhay ni Vanessa. Ano ang mas nakakatakot? Ang taong galit sa'yo o ang taong gustong maging ikaw? Si Marco ay lalong lumubog sa pagkabulag. Dinudurog siya ng konsensya. Kahit anong pilit niyang kalimutan, bumabalik sa kanyang isip ang huling tingin ni Vanessa. Mga matang nagmamakaawa, napaniwalaan siya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang makinig, naroon si Angel. Laging may paliwanag, laging may kwento, laging nakahanda upang ipakita na si Vanessa ang problema. At sa paglipas ng panahon, lalong bumigat ang dibdib ni Marco. Sapagkat kahit hindi niya aminin, unti-unti nang tumutubo sa kanya ang takot kay Angel. Marahil huli na ang lahat. Habang mas tinatago nila ang katotohanan, lalo itong lumalapit sa pagsabog na maaaring magwasak sa pamilya. At doon nagsimulang magbago ang pananaw ni Mikay. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nag-iba ang mukha ni Angel. Hindi na siya ang mabait na tiyahin, kundi isang galit na babae tuwing binabanggit si Vanessa. Natakot si Mikay. Marahil tama ang kanyang ina. Marahil ang tunay na panganib ay nasa loob ng kanilang tahanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isa pang taong palihim na nakarinig ng kanilang usapan. At handa ang taong yon na gawin ang lahat upang manatiling nakatago ang katotohanan kahit may masaktan. Sapagkat hindi lahat ng baliw ay nawawala sa isip. Minsan sila ang may tapang na magsabi na may mali, habang ang lahat ay nagkukunwaring normal. At iyon
Ang unti-unting nare-realize ni Marco. Nakaupo sa labas ng ospital, baso ng alak sa kamay. Kahit sa madaling araw ay nakikita niya sa kanyang isip ang mga mata ni Vanessa. Hindi iyon mata ng kabaliwan, kundi mata ng desperasyon, nagmamakaawa na paniwalaan. Sa loob ng ospital, lalong tumindi ang laban ni Vanessa. Tahimik siyang nakaupo sa kama, pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga nurse, pasyente at gwardya. Ngunit sa likod ng katahimikan ay nagngangalit ang digmaan ng kanyang isip. Pinagdudugtong niya ang lahat. Ang pagkamatay ni Luigi, ang kasinungalingan ni Angel, ang paglayo ni Mikay, at ang pinakamasakit, ang pagkawala ng tiwala ni Marco. Bawat alaala ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumuko, sapagkat alam niya, kapag siya'y bumigay, si Angel ang magwawagi. Habang lahat ay nagtatago ng katotohanan, lalong lumilinaw ang tunay na mukha ni Angel. Sa harap ni Sylvia, siya'y banayad, maalaga. Ngunit kapag mag-isa kasama si Mikay, lumilitaw ang malamig na tinig. Hindi ka na mahal ng iyong ina. Iniwan ka na niya. Ako lang ang nandito para sa'yo. Lumaki ang takot sa puso ng bata. Ngunit kasabay ng takot ay dumating ang hinala. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Mikay ang mga kakaibang bagay. Ang malamig na tingin ni Angel tuwing binabanggit si Vanessa. Ang palagi niyang panghihimasok upang pigilan si Mikay na bumisita sa ospital. At ang pinakanakakatakot, ang hindi masabi-sabing galit tuwing binabanggit ang pangalan ni Luigi. Doon lalong natakot si Mikay na pagtanto niyang tama ang kanyang ina. May tinatago si Angel. At kapag lumabas ang katotohanan yon, guguho ang lahat. Ngunit ang tanong, kaya ba niyang manatili sa tabi ng taong unti-unti na niyang kinatatakutan, kahit siya lamang ang kasama niya? Isang gabi, mas nakakatakot pa ang nangyari. Natagpuan ni Mikay ang isang lumang kahon na nakatago sa aparador ni Angel. Sa loob nito ay mga litrato, sulat at mga gamit na konektado kay Luigi. Nanginginig ang mga kamay ng bata. Bakit itinatago ni Angel ang mga bagay ni Luigi? Bakit tila sobra ang kanyang obsesyon sa alaala ng namatay na kapatid? Ngunit bago pa mabuksan ni Mikay ang pinakatagong bahagi ng kahon, isang malamig na tinig ang narinig niya mula sa likod. Ano ang ginagawa mo? Tumigil ang mundo. Dahan-dahang lumingon si Mikay at naroon si Angel. Wala na ang mabait na mukha. Wala na ang malambing na tinig. Tanging isang babaeng puno ng galit ang nakatayo. At sa unang pagkakataon, tunay na natakot si Mikay sa kanyang tiyahin. Sa House of Lies, lalo pang tumindi ang tensyon sa loob ng bahay. Si Marco ay humarap sa bagong revelasyon, isang pulis ang palihim na nagsimulang magduda sa kaso ni Vanessa. May mga detalye na hindi tugma. May mga sugat na tila hindi natural. At bawat insidente ay palaging nagtatapos sa di umano'y pagbagsak ni Vanessa. Unti-unting lumitaw ang isang pangalan, Angel, ngunit nananatiling walang alam si Marco. Sa oras na yon, siya ay unti-unting gumuho sa loob. Tahimik siyang pumasok sa kanilang silid mag-asawa. Madilim, malamig, puno ng alaala. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang family photo at bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Marahil maling tao ang kanyang pinagkatiwalaan. Vanessa, patawarin mo ako. Bulong niya nang nanginginig ang tinig. Samantala, si Vanessa ay unti-unting binubuo ang mga piraso ng katotohanan. Ngunit mas madilim ang plano ni Angel. Hindi lamang wasakin si Vanessa, kundi marahil patayin siya. Sapagkat alam ni Angel, kapag nakaligtas si Vanessa, tiyak na siya ang matatapos. At mula roon, bawat sandali sa pamilya ay naging mas mapanganib, mas tahimik, mas personal, mas malupit. At ang pinakanakakatakot, wala nang inosente sa kanilang pamilya. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng obsession ni Angel kay Vanessa? Galit lamang ba? O mas malalim na sugat at inggit na itinago niya sa loob ng maraming taon? At kung ikaw si Marco, kaya mo bang patawarin ang sarili
sa pagpapabaya sa babaeng pinakamamahal mo? Nailantad na ba ang tunay na misteryo sa pagkamatay ni Luigi? O may mga sikreto pa ring nakabaon sa dilim? Habang umuusad ang kwento, lalong naging malinaw. Ang bawat nakatagong katotohanan ay parang apoy, at darating ang araw na susunugin nito ang lahat. Maaari mong pagnilayan ang nakatagong plano ni Vanessa, ang manipulasyon ni Angel, ang pagkalugmok ni Marco, o ang misteryo sa pagkamatay ni Luigi upang masdan kung paanong ang katahimikan ng bahay ay unti-unting nagiging apoy ng pagtataksil. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.